nangyari kasi doon na issue, patungkol yun doon sa nagnakaw, tapos sinabi, okay lang kasi mabuti naman yung intention mo. So, meron kasi kaming principle sa Islam. Principle ng Islam, la tubarrirul ghaya, wal ghaya la tubarrirul wasila. Ibig sabihin na the means does not justify the ends. Kumbaga, ang layunin mo, hindi magiging katwiran ng pamamaraan mo. At ang pamamaraan mo, hindi maaaring gawing katwiran ng layunin mo. Kumbaga, meron kasing mga gawain na inisip natin kahit masama itong gawain para lang sa kabutihan. So sa Islam, hindi talaga pwede yan. Kaya, alhamdulillah, si Coco Martin nagpunta agad kay Senator. So, gusto ko i-share sa inyo kung ano ba yung pagkakapareho natin bilang Kristiyano at bilang mga Muslim. Isa sa katuruan ng Biblia ng mga Kristiyano ang pagtatakip ng ulo ng mga kababaihan. Kung mapapansin natin, ang pinakamarangal na babae na namuhay sa balat ng lupa, sino? Si Birheng Maria. At si Birhen Maria nakatakip ang kanyang ulo. Ang pinakamarangal na babae na namumuhay sa kapanahunan natin ngayon, sino? Ang mga madre. Ang mga madre nakatakip ang kanyang mga ulo. At ang nagsasabuhay nito sa kapanahunan natin ngayon ay walang iba kundi ang mga Muslim. Lahat ng mga Muslim. Kasunod dito, yung pagpa-fasting namin. Di ba sa Ramadan, nagpa-fasting kami. So sa Biblia, sa mga Kristiyano, Catholic, specifically, nagpa-fasting din. Pwede yung gulay, pwede yung isda, bawal ang karne, pwede yung tubig. So sa Biblia, nakalagay din yan sa mga Kristiyano. Na nakalagay doon, si Jesus ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. At ang nagsasabuhay noon sa kapanahunan natin ay ang mga Muslim. So walang pinagkaiba sa teachings doon at teachings ng mga Muslim. Ngayon, isa pang ma-share ko sa inyo kung paano ba nagdasal si Jesus. Si Jesus ay pumunta sa dakong Paroon, nagpatira pa at nanalangin. Sinerch ko yung English version niya sa King James, yung gamit Kristo sa Katoliko. Sabi doon, he put his forehead into the ground and prayed. Diba ang mga Muslim pag nagdarasal, yung noon namin nasa salit. So ang gumagawa lang din noon sa panahon natin ay mga Muslim. Bible based. Ang gamit namin mga Muslim, Quran. Pero kapag kinumpara natin sa Biblia, tutugma pa rin siya. Isa pang halimbawa ko, Bray, yung pag-aasawa ng higit sa isa. Common tanong ito eh, bakit sa Muslim pwede? Ang tanong, binawal ba ito sa Biblia o hindi? Ang sagot, hindi. Kasi si Moises, maraming asawa. Abraham, maraming asawa. Sa Bible. Si David, maraming asawa. Maging sa Ten Commandments, nakalagay doon, thou shall not marry thy neighbor's wife. Huwag mo asawahin yung asawa ng iba. So, ibig sabihin, hindi sinabing huwag kang mag-asawa ng higit sa isa. Solomon, King Solomon. Solomon, maraming asawa si Sulaiman, si Solomon. Sa amin siya si Sulaiman. So sa amin, bilang paikliin lamang natin, sa amin yung tinatawag na Allah, siya yung binanggit ni Yesu Cristo sa pelikula na The Bible. Ano sabi niya? Eli, Eli, lama sabachthani. So ba yun? Ilahi! Ilahi! Lama sabachthani. Eli sa salitang Aramaik kasi pinadala siya sa angkan ng Israel. Ang salita doon Aramaik. At sa Hebrew, Eloi, Eloi. Sa Arabic, Allah, Allah. So yun po yung mga dahilan kung bakit maraming mga kababayan natin ay yumayakap ngayon sa Islam. Dahil nakikita nila na ito yung tumutugma talaga. Kaya nga tinanong si Senator Padilla, ba't mo iniwan ang Christianity? Sabi niya, hindi ko iniwan. Bagkus nung nag-Muslim ako, mas naging Kristiyano ako. Kung ang ibig sabihin ng Kristiyano ay followers of Christ, mas nasunod ko si Kristo. So yun lang, Bray. So, Bray, baka may masabi kayo sa mga kapatiran natin? Shoutout sa inyo lahat, mabuhay po sa lahat ng mga Muslim sa Visayas, Mindanao, sa mga kapatid natin. Yeah, speaking of music, meron kaming gagawa lang na kanta. Actually, matagal na yung kanta, pero tungkol to sa kapatid nating Kristiyano at Muslim. Ang title nito ay Ugat ng Digmaan. Kanina lang namin pinapakinggan kung maayos yung pagkakarecord. Kaya mamaya, after natin mag-usap, ipaparinig ako sa yung kanta. I-check mo na rin kung may nabanggit pa kaming tama o mali. Siyempre, shoutout din sa lahat ng mga kapatid nating Muslim dyan, hindi lang sa buong Pilipinas, siyempre sa buong mundo rin. At siyempre, ang nais namin
wala nang iba, ay maging mabuti ang araw-araw ng inyong mga gawain at kapayapaan sa isa't isa pa rin. Kaya pa, Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat po. Thank you, thank you. Ulit to. Tayo na pinagbago. Mashallah.